Nandito pa rin po tayo sa Trinity University of Asia upang magkalap po ng mga impormasyon tungkol sa pananaw ng mga ilang tao tungkol sa salitang third sex. Kani-kanina lang po ay nagkaroon tayo ng oportunidad na makapag-usap sa mga ilang estudyante rito tungkol sa reaksyon nila sa salitang iyon. At ngayon naman po ay isang malaking pribilehiyo upang makapanayam ang isang respetadong estudyanteng nag-aaral dito na ayon po sa kanya mga kaibigan ay matagal po siyang nagtago sa dilim na kung saan parang may isang taong nagtatago sa kanyang katawan na noong nilabas niya at pinakita niya ay nagkaroon siya ng lakas na loob na humarap sa mundo. At andito po si Comte Pietro Ibrahim Rabin Gomez, in short Rabin Gomez po. Hey Rabin! May ilang tanong lang ako sa'yo. Sabi mo dati, nakausap ko na siya na sinabi niya nagkaroon siya ng mga girlfriends doon. At, pero tanong ko, nagka-boyfriend ka ba? Hindi pa? Hindi. Wala akong balak mo. Wala kang balak. Okay. So Robin, kailan mo na-realize na special kang tao, na ganyan ka, na may nagtatagong babae sa puso mo? Gets ko. Simulat sa pool pa lang, alam ko na siguro. Pero mahirap kasi tanggapin sa sarili na madami sasabihin ng tao, madami silang isipin, ang pangit ng mga sabihin nila. So hindi talaga siya ganun kadaling ilabas. Legal ka ba sa pamilya mo? Oo naman, kasi di ba araw-araw ko silang kasama, araw-araw sila nagpalaki sa akin. So alam ko na alam nila na kahit hindi ko sabihin, alam ko. Nagkakaroon ba ng diskriminasyon sa kanila? Hindi, kasi family ko sila eh. Yun nga yung maganda sa akin. Hindi ba lang discrimination? So sa kanila ka kumukuha ng lakas ng loob? Oo. So, Robin, ano ba yung pagkakaiba ng machong Robin noon sa ngayon? Yung macho Robin noon, oo, macho siya, ganda siya. Pero, hindi talaga siya totally free. Kasi may mga tinatago siyang bagay. Pero ngayon, parang confident na ako, dami ko nang kayang gawin nang hindi nag-iisip na kung ano sasabihin ng mga ibang tao. So, yun, mas malakas ang loob ko ngayon. So, kung sa pamilya, hindi ka nagkakaroon ng mga diskriminasyon, sa labas ba nararanasan mo yung mga ganong bagay? Na Oo hindi ka naman. tanggap, na kung ano yung pinagsasabi ko sa ganyan? Oo na. Madalas nga eh, kaso instead na gawin kong pan-downgrade ko sa sarili ko, ginagawa ko siyang strength na pag nakatapos ako, makikita nila na hindi lang ganito ang kayang gawin ng mga third sex na tao, di ba? So, ginagawa ko silang strength. So, saan mo nakikita ang Diyos sa buhay mo ngayon? Ang Diyos, syempre importante sa akin ako. Alam ko na ginawa niya ako dahil may purpose. Kaya, importante pa rin siya sa akin at naniniwala pa rin ako sa Diyos. So, Robin, sa mga kaibigan mo ngayon, ano yung masasabi mo sa kanila na tinanggap ka ng buong puso? Sa pamilya mong tinanggap ka ng buong puso? Ayun, malaking pasasalamat sa kanila kasi hindi madaling sabihin sa mga tao yun, di ba? Pero malaking pasasalamat talaga kasi syempre, di ba, mahirap humanap ng mga totoong kaibigan, syempre, families. Masarap yung feeling, kaya malaking pasalamat talaga. So, iniisip mo ba na maswerte ka sa pamilya mo kasi hindi ka minamaltrato masama? Kasi makikita natin sa ibang pamilya pag malaman nilang tomboy or bakla yung anak nila parang binubugbog, minamaltrato ng masama. Mas sabi mo ba, binibiyahan ka talaga ng Diyos na sobrang mapagmahal at maarugang pamilya? Oo, sobra. Kasi mahirap hanapin sa isang pamilya yung napaka-understanding nila, yung naiintindihan nila yung mga gusto mo. Kaya, ayun, di ba? Swerte ko talaga na yung family ko, yun yung family ko. So, maaari ka bang magbigay ng mensahe sa mga magulang na nanonood na may mga anak na hindi nila matanggap yung sitwasyon ng anak nila? Ayun po. Hi sa inyo. Di naman po kasi kasalanan namin na maging ganito kami. So, parang masakit po sa amin na hindi naman namin kasalanan, pero ang hirap ng trato niya sa amin. Ayun, so go easy on us. Ano naman yung masasabi mo sa mga taong nagtatago pa sa dilim na gaya mo dati na hindi mo mailabas yung sarili mo? Ayun, lumabas kayo pag ready na kayo. Kasi
parang kung bigla-bigla yan, kung padalas-dalas ka, parang may hirapan ka nga. Kasi, di ba, i-weigh mo muna yung mga options mo. Ayun, tulad ko, nung nagkaroon ako ng lakas ng loob, doon ko lang talaga nilabas. Kaya, ayun. So, nasabi mo sa akin kanina, nagkakaroon ka ng diskriminasyon mula sa ibang tao. Pwede ka bang magbigay ng mga halimbawang instances ng mga ganon? May professor kasi ako one time, nakaupo ko sa harap. Tapos parang, kasi ayun, mukha ako lalaki. Tapos biglang salita ako, parang sinabi niya na, bakla ka. Tapos parang, syempre, oo, proud ako. Tapos sabi niya, paano yan, mamamatay ka ng mag-isa, walang magmamahal sa'yo, walang mag-aalaga sa'yo. Parang ang sakit isipin na may mga taong gano'n na kaya nilang sabihin sa ibang tao. Diba? Ang sakit. Pero, iniisip ko na lang na gagawin ko yung best ko para maipakita sa kanya na hindi masamang bagay ang maging ganito. Na may magandang bagay na pwedeng mangyari sa akin kahit na ganito. So, sa mundo natin, maiba naman ako, no? Sa mundo natin, kung walang katulad mo, kung walang ganyang ka-espesyal na tao, kung purong lalaki tsaka babae lang, tingin mo ba maganda yung mundo? Or tingin mo ano yung kawalan ng mga taong kagaya mo sa atin? Hindi ko naman pwedeng sabihin na pangit yung mundo dahil wala kami, pero ginawa kami ng Diyos, kahit hindi sabihin ng church, di ba? Ginawa kami ng Diyos dahil may purpose kami. Hindi lang dahil wala lang kami na singaw na ganon. So, naniniwala ko na nandito kami dahil may purpose kami. Hindi dahil wala lang. Para sa'yo, ilang percent kang lalaki, ilang percent kang babae? Ano pa yung nangingibabaw para sa'yo? 100% lalaki, pero sabihin natin pusong babae na, di ba? Kaya nga, tinatawag na pusong babae. So, ano ba yung, kasi iba naguguluhan na alam na ganyan ka, pero makikita natin sa postura mo na parang totoong karespetado ka, di ba? Pero ano yung mga tingin mo sa mga lalaking ganyan na talagang nag-aayos babae? Masasabi ko lang, mababa na ngayon tingin sa atin ng mga tao eh. Hindi kasi nasabing mababa kayo dahil dadamit babae kayo, pero lalaki kayo eh, so dapat umayon kayo sa dapat yung suot. Hindi ko, go lang, kasi kayo yan eh, pero ang sa akin lang, di ba, mababa na ngayon tingin ng tao sa atin, bakit pa natin pagbumukhang tanga yung sarili natin? So yan, umayos eh. So ano yung mensahe mo sa pamilya mo kung nanonood siya ngayon? Yung nanay mo? Hi po. Ay, thank you sa pagtanggap sa akin. Thank you ng madami. Yun lang. Ayun, so ayun po mga kaibigan, Mr. Robin Gomez.